Magandang araw sa inyo lahat at andito na naman si Ronald Llamas. Ronald, alam mo, no, nagiging madalas ka na dito dahil madalas may problema tayo sa bansa natin. Correct. Pag hindi na ako madalas dito, nababawasan na yung problema. Oo. Pag hindi na tayo nagpa-podcast, ibig sabihin, umaayos na yung bansa natin, di ba? Kung naman, Happy Halloween. Oo nga eh. Sa'yo at sa lahat ng ating tingkapakinig. Oo. Kahapon, kagabi, may kausap ako isang multo eh. Sabi niya, magwewelga daw sila. Aba, mag-welga? Oo. Bakit? Dahil natabunan na sila ng mga multo sa DPWH eh. No? Sis, okay. Tapos pati yung mga aswang daw at saka mga tikbalang, mga manananggal, magwewelga na rin. Dahil mas maraming mga halimaw eh sa gobyerno. No? Kaya, ayun, sayang naman dahil bahagi na ng kultura natin yung mga yan eh. 'Di ba? Tapos ngayon papalitan sila nitong mga halimaw at saka mga multo. No, at least sila hindi nakakasakit. Tinatakot lang tayo. Oh. Ngayon itong mga halimaw at saka itong mga multo talagang pinapatay tayo sa baha, pinapatay tayo sa korupsyon, no? At kung i-expose mo, baka mapatay ka pa. So, ito yung mga tunay na halimaw, mga tunay na multo, no? So yung mga pinag-uusapan natin mga halimaw ay yung mga nasa posisyon ng kapangyarihan ngayon. Oo, at saka talaga nakakasakit. No, itong mga multo, hinahanap-hanap pa nga natin sa Netflix eh. Hindi natin mahanap. Gusto natin matakot eh. Nag-enjoy din tayo, di ba? Manonood ka sa sine, nood ka sa TV. Gusto mo minsan matakot. Ito, hindi lang kinakatakutan eh. Sinasalanta tayo. Yun. Talo pa nito mga tsunami. Talo pa nito mga lindol. Totoo yun. Talo pa nito mga bagyo. No? Kung i-damage yung ating buhay. Pumatay ng mga mamamayan. No? So, okay. So ngayon, pagdating sa mga isyung ganyan, for example, ano ba ginagawa ng ICI ngayon? Meron na bang nasampahan? Well, ang sabi ni Presidente 2 days ago ay maging pasensyoso tayo dahil gusto nila masigurado na makukulong yan at para masigurado ay kinakailangan ng maayos na case build-up. Okay, fair naman. Mga testigo, etc. etc. Yes and no. Okay, sige. Dahil yung usual na pace ng paglilitis, kailangan pabilisin. Yes. Alam mo naman gano'ng kabagal yung ating judicial system. Sobra. No? Meron ngayong bagong konteksto eh. Galit ang tao. Diba? Galit na galit. Hindi ito yung mga katulad natin. Tayo kasi lagi nang galit eh. Walang nagbago. Ito mga tao galit na galit. Lalo na yung kabataan. Tapos sa gilid-gilid, may gustong i-hijack yung kanilang galit para dalhin sa ibang mga layunin. Yung iba gustong i-install yung vice president. No? Yung iba gusto magbuo ng military junta, revolutionary government. Yung iba ay inuutusan at pinopondohan ng China na nagte-take over sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. So marami dyan, may mga iba't ibang objectives. Lehitimo yung galit, lehitimo yung banat sa gobyerno, pero pwedeng ambushin, pwedeng i-hijack. Yun yung iniingatan natin. Kaya kinakailangan mabilisin yan na pwedeng gawin. No, sinabihan na ng Supreme Court ang Sandigan Bayan. Ito yung kanyo, yung limit nyo sa mga kaso. Kailangan bilisan nyo. No? Kinagano na eh. No? Okay. At dyan mahalaga ngayon yung ombudsman. Nagle-level up yung bagong ombudsman, si Boying Remulla. Na kabaliktaran nung kanyang predecessor. Na walang kwenta. Na sinasabi ko nga, di ba? Kasi ang definition ng ombudsman is protector of the people. Yung dating ombudsman is protector of the powerful. Yes. Kaya nga ang tawag dati dyan sa ombudsman, Tanod Bayan. Yes. Tribune of the people. Tapos, itong nakaraang ombudsman, baliktad. Baliktad. No? Sabi ng iba, the worst ombudsman. Sabi ng iba, hindi worst ombudsman, non-ombudsman. Yeah. No? Dahil binaliktad niya yung role ng ombudsman. Ang trabaho ng ombudsman ay to protect the people from corrupt, erring government officials. Pero ang una niyang ginawa, pinigilan niya yung paglabas ng SALN na hawak na ombudsman dahil ito daw ay nawe-weaponize sa mga public officials ng public. No? Simula pa lang. Yes. No? Yeah, that was 2018 sinabi niya. Yung pala yung simula. Ikalawa, nag-propose siya ng batas na dapat yung mag-criticize
sa salin ng mga politicians, ng mga tao sa gobyerno, yung mag-criticize sa lifestyle ng mga tao sa gobyerno na nakapaloob sa ating batas, ha? Yung mga corrupt practices, ethical standards, no? Lifestyle yan eh, no? Yes, ang sabi niya, pwedeng makulong. 5 taon. Saka nakakita ng ganong ombudsman. Tapos dagdag pa, sabi niya, yung pag-approve ng national budget, hindi na kinakailangan ng COA. No? So, saka nakakita ng ganong klaseng ombudsman. Na imbis na magkaroon ng transparency at accountability, baliktad. Naging confidentiality. Yun yung pinaka-hallmark nung huling administrasyon is confidentiality. Yes. Tapos kwan daw, yung lifestyle check, tanggalin na raw. Dahil kahit masama ang lifestyle ng mga politiko, ng mga tao sa gobyerno, wala naman tayong karapatan, yung publiko, para hatulan sila. Talaga. Ganun yung sinasabi niya. At marami pang iba, inupuan niya yung mga corruption cases. Laban sa kanyang gobyerno, Parmali, etc. Inupuan niya. Yeah. Tapos naglabas siya ng mga secret na mga desisyon. Katulad dito kay Joel Villanueva. Diba? Naglabas ng posisyon yung si Ombudsman Carpio Morales para i-dismiss siya. Yes. 10 calendar days lang para mag-file ng motion for reconsideration. Nag-file si Joel Villanueva 6 months late. Lampas na. No? Tapos, sinuportahan niya yung MR ng sikreto na ngayon lang natin nalaman noong 2018-2019. 2019, napagkuhan niya. 3 taon. Bago niya ginran to, yung reversal. Ilan pa yung mga ganong decision niya na nakatago? No? Na lumabas lang dahil gustong i-implement ng kasalukuyang Ombudsman Remulla yung desisyon ni Ombudsman Carpio Morales. Diba talaga? Okay. Kaya yes, yung iba, tama kayo, the worst ombudsman. Yung iba sinasabi, non-ombudsman. Or ghost ombudsman. Yan. Diba? So, pero para sa akin, yung ginawa ni Martires talaga ay napaka-disappointing. Kasi, hindi lang si Martires, babanggitin ko that, pati yung ating Supreme Court. Kasi, nung panahon na yon, nung ginawa na niya yung pag-restrict, sinuportahan ng Supreme Court yun. Dahil ayaw ng mga justices na yung kanilang SALN maging public. In-affirm ng Supreme Court na tama, hindi dapat. Tama. So, pero kasi doon ako nagkakaproblema Ronald, na tingin ko kasi nga, nag-umpisa lahat na itong mga problema natin dahil sa flawed judicial system. From the start. Binanggit mo at the start. Sinabi mo nga, dahil mabagal ang hustisya. Alam natin gaano ba kabagal. For example, recently na-acquit lang si Juan Ponce Enrile. That's already, 12 years or more? Yes. Nung since Napoles. Gaano katagal na? 15 cases si Napoles. Lahat. Si Napoles, si Gigi Reyes, lahat acquitted. So walang may kasalanan? Walang nagnakaw? Walang anomalya? Wow! Saan napunta? Yung milyon-milyon. Ghost. Saan napunta yun? No? Sino? Walang nagkasala dito. So, ghost plunder. Ang dami talagang ghost sa ating bansa. Kaya pati yung ninakaw, naging ghost. Kaya yun na nga. Kaya yun yung problema ko dun sa nakikita ko dito is nag-umpisa to nung not just Supreme Court, the whole judicial system is corrupted. Because of that, at sa bagal ng hustisya, nainis ang taong bayan. So, gusto nila mangyari, shortcuts. Duterte was the shortcut, the first shortcut. So, ang shortcut can go good and can also be bad. Kaya, tinatanong ko ngayon sa'yo na, kaya nga sabi ko, parang okay lang ako na sinasabi yun ni BBM na, teka lang, kailangan nasa due process para siguradong airtight yung kaso. Makulong to for life. Pero naintindihan ko yung sinasabi mo, totoo naman kasi mabagal. At pwedeng mangyari na sakyan lang hijack, ng 1 dekada ulit hanggang makalimutan natin tapos wala na. Biglang acquittal na ulit. Yung ngayon nga, gustong sakyan next month para mag-trigger ng isang uprising o mutiny or withdrawal of support. Yun yung isang problema. No? Yun. Kaya sinasabi mo, kailangan madaliin. Yes. No? Hindi ko sinasabi na mag-cut ng corners. Ang sinasabi ko lang, pwedeng madaliin yan. Okay. Pwedeng madaliin. Lalo na, mismo yung Supreme Court na pressure, sinabihan ng Sandigan Bayan, bilisan nyo yan.
Nararamdaman nila, pati sila tatamaan eh. Diba? Pag nagkagulo, hindi lang naman yung Congress, Senate, Malacanang ang tatamaan, pati Supreme Court tatamaan. Totoo yun. At saka Supreme Court actually created an independent, if I remember correctly, parang as independent or supplementary body to handle specifically flood control, corruption issues. Yes. Diba? Kaya makakatulong yon. At tingin ko nga tama ka na nape-pressure na rin ang ating judicial system na gumawa ng tama. Yes. Na wag na lang palagi pinapalampas sa mga ganito. Halimbawa, ang alam natin, pag kinasuhan ka ng plunder, 50 million and above, non-bailable. Mas tedious yung process na yan. Yan yung ginamit kila Jinggoy, kila Enrile, kila Bong Revilla. Pero, meron palang batas pa na pwedeng mas mababa, 8 million lang, malversation and falsification of public documents, non-bailable din. So, yun ang gustong gamitin ngayon ni Boying Remulla. Yun yung sinasabi niya. Track na mas mabilis. Ibig sabihin, meron pala eh. Bakit ginawa mo ba yung pinakamahirap kung may mas mabilis? Mas mabilis. Ikalawa, yung mga pinag-uusapan natin before, meron na pwedeng gawin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Halimbawa, yung Philippine Competition Commission. Pag rig bidding, first offense, 100 million yan. Ang bayad. Ang ghost projects are rig bidding. Yes. So, ang dami mo lang pwedeng isampang kaso sa mga contractors, no? Sa mga DPWH. Immediately. Itong ginawa ng customs sa mga sasakyan ng Diskaya. Kinumpis ka kagad. Diba? Dahil pag dumaan yan, lumabas yan sa customs ng anomalous yung proseso, katulad sa Diskaya, kumpiskado ka agad. So, yun yung pwede mong gawin sa napakaraming politiko at napakaraming contractors. No? Immediately. No? Yung BIR, i-check mo lang eh. No? Ibubunggo mo lang yung SALN tsaka yung kayamanan. Nagbabayad ba ito ng maayos na buwis? No, tama. Immediate yan. Hindi na kailangan mahabang proseso. Ang sinasabi ko lang, it can be done. Right, okay. So, good na clarify mo kasi kinatatakutan ko yung mga shortcuts. As long as tama, and totoo naman sa bagay, alam na nga nating may kalokohan nangyari, may mga witnesses na, may mga corroborative evidence, lumalabas sa lahat ng mga ebidensya na pwedeng ilabas na undeniable naman, na kahit na hindi ka nga abogado, alam mong may ginawang mali, may katiwalian nangyari. So bakit walang, para sa akin kung umabot pa ng 10 taon, ganun ba tayo kamangmang? Ganun ba tayo kabobo? At kung sobra kang bagal, halimbawa, hindi lang naman si Saldico ang nakalabas na ng bansa. Yun na nga. May mga iba pa na nakalabas na ng bansa. Diba? Dahil mabagal. Pag walang nakasampang kaso, walang hold departure order. Yun. Watchlist lang. Ayun. So, ako, personally, alam ko, may mga iba pang lumabas na inaasahang makakasuhan sila. Ngayon? Ngayon wala na dito? Umalis na? Nakaraang mga linggo. Nakaalis na. So, kailangan din mabilisin. Kundi makakatakas, yung makakasuhan. Pero sa akin, hindi kaya yun na nga, ginawa nga to para magkaroon nga ng pagkakataon na makatakas. Baka hindi naman. No? Baka bibigyan ko pa sila ng benefit of the doubt. No? Pero, ayun nga, yung pagbilis ay kadikit nito. Kung hindi mo bibilisan, makakatakas tong gusto mong kasuhan. Okay. Wala naman silang hold departure order. True. Pag may nakasampang kaso, doon na lalabas yung hold departure order. Pero di ba pag may watchlist, pag nasa watchlist ka, di ba kailangan i-flag ka pa rin ng immigration? Hindi. Ang tawag sa flag sa watchlist, consummation lang. No, yung pwedeng pagpunta mo ng airport, maraming tanong. No? Pero makakalabas ka pa rin. Hindi pwedeng sabihin, teka, ba't nasa watchlist ka? Teka, sir, baka kailangan po namin itong kausapin muna si si DOJ o si Ombudsman. Pwede ka i-delay. Until makalipad yung aeroplano mo. Pero technically, hindi ka pwedeng pigilan. Pag watchlist. So, okay. Pero pwede kang bigyan ng consummation. Okay. Kristan, no? May ganito kaming kailangan tawagan pa eh. Wait ka lang dyan. No? Ganyan. Hanggang ma-miss mo yung flight mo. Clarify namin to. No? Hanggang ma-miss mo yung flight mo. Di ba? Pero hindi naman pwedeng madalas yun. So, bibili ka uli ng ticket bukas. Di ba? So, ganun lang. Consummation lang yun. Okay. Pero tanong ko sa'yo, kumusta naman ang trabaho ni Ombudsman Remulla ngayon kumpara kay Martires? Anong gradong ibibigay mo? Ang layo. Halimbawa, itong binaliktad na niya. Itong mga inupuan na kaso, binubuhay na niya. Ikatlo, tinatanggap na niya itong halimbawa mga kaso sa impeachment kay
kay Vice President Sara. No? Marami siyang ginagawa ngayon. Pwede kasi niyang i-take over ang mga kaso sa Sandigan Bayan eh. Technically, Oo. Di ba, mabagal ito. O sige, akin na yan. No? Okay. Pwede niyang ganunin eh. Dahil may power siyang ganun. Very powerful ang ombudsman. No? Kung alam mo paano gamitin. Okay. Pwede mong pabuksan ng AMLA. Yung mga bank accounts. Yung balak mong gawin kay Vice President sa impeachment court na natigil dahil sa decision ng Supreme Court, pwede mong gawin as ombudsman. Ayun. Gusto ko ma-check yung salin nito. No? Gusto ko ma-check yung salin. Under ko yung salin niya. Para ma-check yan, buksan ng mga bank accounts. So, pwede pala yun. Daming power ng ombudsman. At ginagawa ngayon ni Boyeng Remulla yan. So, parang for the first time. For a person na nag-survive ng dalawang death-defying sickness. Yes. No? Cancer at saka yung heart bypass. Parang ang call mo, legacy na lang ang habol ko. No? I can go anytime eh. Yeah. Diba? So, ayusin ko yung legacy ko. Anong iiwan ko ang alaala sa bansa? No? Yung pwedeng nandun siya sa ganung klaseng cathartic moment eh. Na na-realize na niya parang... Teka, hindi na ako bata. Kakasurvive ko lang ng dalawang mortal na sakit. Pwedeng ganun yung nangyari sa kanya. Kaya, nagle-level up na siya. Kumbaga, usapang kanto, tayang pato. Yun. Wala na akong pakialam. Kung manalo kayo at tugisin niyo ako, wala, hindi na issue sa akin yan. Issue sa akin, anong gagawin ko ngayon? Kung naharap mo na kasi ang kung naharap mo na yung nasa pintukan na ng kamatayan, alam mo na, yung isang paa na, yung sinasabi nila, yung term, yung isang paa mo na sa nakatawid sa na. libingan. Ganon. Tapos yung isa nandito pa, magdadalawang isip ka na talaga sa mga ginagawa mo sa buhay. Gusto mo pa magpayaman? Wala na. Gusto mo pa magkaroon ng maraming properties? Gusto mo pa? Hindi na. Totoo. Legasiya na talaga, no? At anong pwede mo magawa para sa bansa mo? Siyempre, hindi natin alam kung yun talaga nangyari. Parang nakikita natin, parang gano'n yung indication. Kasi nga, naalala ko nga talaga dati, si Remulla, I did not like him. Nung panahon ni Digong, I was like, this guy is... Hindi ako, kilala ko yan eh. Nung kompa yan eh. Politiko pa yan, congressman pa. No, pagpaumanhin na, secretary, no? Ang tingin ko sa kanya dati ay asshole. Okay. Sabagay, asshole din naman ako. Actually, diba? I mean, in fairness naman. Mataray yan. Mataray si Remulla. Pero ngayon, yun ang kailangan ng ombudsman. Yes, na matapang, na marunong sumagot. Kailangan mo ng asshole. Totoo. Dahil ang kalaban mo mga scoundrels. Yun. Kalaban mo mga sindikato. Hindi ka pwede magbait-baitan sa mga ganun. Totoo. At saka kaya nga natuwa ako sa kanya kasi kahit nung sa Senate hearing dati nung inimbita siya bilang DOJ Secretary, pumapalag siya. Tingnan mo si Carpio Morales. Mismo yung nag-appoint sa kanya, kinasuhan niya. Si Pinoy. Di ba? Yung Chief of Police, kinasuhan niya. Si Purisima. Mismo si Butchabad, kinasuhan niya. No? Eventually, na-absuelto naman ng Supreme Court. Umakit yun doon eh. No? Umabot din yan sa kwan. So, pero, wala siyang pakialam. Yun. No? Yung si Martires, wala. Talagang protector nung nag-appoint sa kanya. Di ba? At yung lahat ng kasama nung nag-appoint sa kanya. Yes. Si Carpio Morales, walang pakialam. Tama. No? Tingin ko, ganun din, nasa ganung aspeto rin si Remulla. Pero ang importante ngayon para malaman natin kung talagang seryoso sa kanyang tungkulin. Ito, kung masampahan nga ng mga kaso at kung mataas ang conviction rate. Dahil nung huli, halos halos dismal conviction rate kung meron. If it's not a case, kung hindi man lang nagkaroon ng 65% conviction rate, sa mga 20%. Ang layo. Tapos ang daming Martires. at saka ang daming delayed. Ang daming delayed na iniwan niya para kay Remulla. Kaya nga buti nga pina-review ni Remulla, binasura yung mga kaso ngayon, uulitin na lang daw kasi mukhang marami sa mga kasong na-file ay flawed o minadali o sinadyang minadali. Sinadyang ginawang may butas. Nangyayari yun. Di ba? Pero yung mahalaga rin, halimbawa, magawa ni Remulla yung kanyang trabaho, makonvict niya itong mga to, maipakulong niya. Kailangan, sa 2028, yung ibobotong presidente, yung ibobotong gobyerno, ay naniniwala sa rule of law. No? Dahil usually kasi, halimbawa,
sila Enrile, sila Jinggoy, sila Bong Revilla, Napoles, nakulong ng panahon ni Pinoy. Si GMA, pagdating Gadigong, pinakawalan. Yun na nga. So, mahalaga, may continuity yung gobyerno, leader, na naniniwala sa rule of law. Diba? Yun yung mahalaga sa 2028. So, hindi lang ito labanan ngayon. Labanan ito for 2028. Dahil yung labanan sa 2028 ay hindi lamang labanan for the rule of law, kundi labanan for the future of our children and our children's children. Yeah. No, yun yung huwag makalimutan. Dikit-dikit ito. Hindi makakahiwalay. Baka mamaya, okay na sila. Uy, nakakonvict. Mabilis, etc. etc. Tulog na tayo. Pag-gising mo after 2028, Duterte naman yung presidente, yung gobyerno. So, tapos yung mga pinakulong mo, papakawalan ka. Yun na naman. Yun yung mahalaga. So, speaking of yung mga mga pinapakulong at mapapakulong, okay, pag-usapan natin ngayon yung nasampahan ng mga kaso o nirekomenda for filing of charges ng ICI ngayon. Meron tayong mga ilang pangalan na senador na nasama na dito. Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, sino yung pangatlo? May pangatlo yun eh. Si Bong Revilla. Hindi, yung mga inirekomenda ng ICI ngayon. Yun. Tapos may mga si Zaldico kasama doon. Zaldico, si ex-congressman Kahayon. Si Kahayon, yun yung mga... Yusek Bernardo. Yusek Bernardo. At yung mga DPWH engineers. At mga contractor. So, first batch yan. Okay. Tingin ko may mga susunod pa. No? Ito yung mga naunang in-expose. Diba? Pero may mga susunod pa dahil, halimbawa, si former Senate President Chis Escudero na-expose ni Yusek Bernardo. Yun yung second batch na posible nakakasuhan. Parang ang daming problema ni Kwan ngayon. Senate President Chis Escudero. Itong possible plunder case. Corruption, insertions na 142 billion daw. Tapos yung kanyang paglabag sa Omnibus Election Code na tumanggap siya ng 30 million kay Lubiano na contractor ng gobyerno na bawal. Tapos itong SALN. Siya palang pinakamababa ang SALN. Bakit issue yun? Senador. Dahil pag yung na-check halimbawa ng gobyerno, halimbawa pupunta sa LRA, check nila, yung ombudsman, check na, ang dami pala niyang properties. Okay. Ang dami pala niyang mga bahay at lupain. Pupunta sa LTO, i-check yung kanyang mga sasakyan. Mahilig sa sasakyan si Chis ganito pala karami. No? Pupunta sa AMLA. Ganito pala yung dumaan na pera sa kanyang mga bank accounts. I-check sa Bureau of Immigration. Ganito pala yung karami, yung biyahe niya. No? Yung ganun, maraming ganun. Itatriangulate yan. At may parusa yan. No? Pag finalsify mo yung iyong SALN, 1 to 6 years imprisonment at saka permanent disqualification from running for any elective office. So hindi yan basta-basta, no? Kaya nga kami nung panahon namin, before April 30, nakasubmit na lahat ng SALN. Tapos after April 30, nasa dyaryo na yan. Nasa media lahat. na yan. Lahat. Walang exception. No? Na-reverse lang yan. Panahon ni... na-reverse yung panahon ni Digong. Martires. Hindi panahon ni Martires. Kami, every year, nakasubmit yan. No? So yung binabanggit mo nga na pwedeng gawing pag-triangulate ng mga iba't ibang ahensya para makita kung ano yung tutunay na assets ng isang opisyal. Di ba kailangan mo ng court order para for example ombudsman bank account o AMLA pwede ba tignan? In the service of the SALN. Pwede ba yun? May ganun pala, hindi ko alam. Yan. Pwede niyang buksan yan. Okay, so sige. Yung kay Chis kasi nga lumalabas parang 18 million lang yung kanyang net worth. Honestly, ako natatawa ako na parang feeling ko. Lahat yata natatawa pag titignan mo yung social media. Kasi parang, masyado naman tayo inuunggoy. Almost 30 years siyang politician. Yes. Congressman, senator, governor. Yeah. And let's tignan lang natin yung facts. Kaya natatawa ko din sa 18 million kasi alam po nyo, ang sweldo ng congressman is about 250,000 a month. Hindi kasama insertions. Hindi, yung legal, di ba? Yung legal na sweldo is mga ganun. Senator, mga 300,000 ata, mga ganun. So sa akin lang, kung ganyan ang kinikita mo buwan-buwan. Almost 30 years. 30. Siguro naman, nakapag-save ka naman ng kahit magkano man lang para naman makabili
ng assets. So parang hindi ka panipaniwala na 18 million lang. Kasi ang isang condo pa lang sa BGC, for example, ngayon 18 million, may mabibili ka ba for 18? Siguro isang studio na wala man lang 50 square meters. Hindi, pwede sabihin kasi niya, hindi, pinarigalo ko kasi sa asawa ko ng Paraiba rin. $1 million. Kaya lumiit yung aking kayamanan. Pero kahit kasi yun, dapat mo i-report. Dahil niregalo mo after nung sal-in mo eh. Meron kang sal-in every year. Okay. Pero yung sa Paraiba dapat naman. Dapat kahit papano, lumabas yun doon. Unless fake yung Paraiba. Yun na. Binili mo sa Green Hills. Kasi sinasabi nga nila na may posibilidad naman daw na hindi naman daw 1 million yung worth nun. Kasi may iba-ibang mga presyo daw yung Paraiba. Pero yun ang nakakatawa lang sa ginagawa ni Cheese. Tahimik siya doon sa issue. Kasi siguro damned if you do, damned if you don't. Pag inamin mo na 1 million, di natutuwa si Hart sa'yo kasi totoo yung binili mo. Pag sinabi mo, peke yun eh. Yari ka na kasi sabihin ni Hart sa'yo ngayon, grabe pala, pineke mo pala ako, peke ka pala. Pwede ka magpagawa ng puwet ng baso. Palayan mo. Tapos sabi mo sa asawa mo, paltan mo. Maraming peke sa Green Hills. Totoo. Pero kahit na rin, kahit sabihin mo na nga, may mas murang ang Paraiba na which is pwede, hindi nga niya, kailangan niyang banggitin. Pag binanggit niya, yari siya kahit paano. Yun. Anong itsura mo nun? Sinabi mo lang na fake nung na-expose yung sal-in mo. Diba? O kahit sabihin mo mas mura, sabihin natin may mga $20,000 na Paraiba pero mga 1 carat or less yun, mga ganon. Parang itong kwan sa kanya, election contribution, yung 30 million. Yun naman sabi niya, hindi na kasalanan niya nung binigyan. Kasalanan niya yung nagbigay. Walang ganun sa batas. Abogado ko pa naman. Diba? Abogado ko pa naman. Parang kwan, hindi ko naman sila sabing bobo siya. Pero parang yung mga paliwanag dyan, nabobobo eh. No? Alam mo, tayo lang yung binobobo niya. Alam mo, Ronald, yan ang sasabihin ko. Hindi siya bobo. Pinapaikot-ikot ng mga to yung puwet natin sa mga mental gymnastics na ginagawa nila na paikot-ikot para malito ka na akala mo, dahil abogado ko, tama sinasabi ko. Si Martires, yun din yung ginawa. Sa pagpapalusot niya, sa reversal na ginawa niya, na saka yung ayaw, na bakit daw hindi niya pinablicize, di ba? O anong sagot niya? Hindi, bakit? Ano gagawin ko? Araw-araw, magpa-press ko na ako tulad ng ombudsman ngayon. Di wala na akong magagawang trabaho. Pambira ka naman. Wala naman tayo sinasabing everyday. At saka teka nga, ano ba yung ipapublicize mo? Wala kang ang ginawa. Di ba? Anong papublicize mo kung wala kang ginawa? Walang kasong ipapublicize. Yung ginawa mo lang na kailangan ipublicize ay yung isang bagay na mali na nga, kailangan pa ipublicize yung kay Joel Villanueva. Pero yun yung problema natin. Kung tayo ay maniniwala dyan, tama sila. Bobo at tanga tayo. Kung tayo ay hindi magsasalita at hindi i-expose ito, tama sila. No? Tayo ay mga bobo nga, tayo ay madaling mabudol nga, tayo ay mga tatanga-tanga nga. Kailangan natin patunayan na mali sila. Yun. At kaya importante na huwag tayo nagpapadala sa mga titulo ng mga tao. Abogado ko kaya tama ako. Hindi po dahil abogado ang isang tao. Tama ako. Yari ka. Kung yun yung totoo, di ba? Wala ka na, Ronald. Wala na. Shut up ka na lang, di ba? So yung kay Cheese, ngayon, maimbestigahan siguro yan. In light of the fact na yung mga issues na hinaharap niya ngayon, I'm surprised hindi siya nasama doon sa initial filing recommendations. Medyo yung na-file dyan, yung mga unang mga testigo yung mga lumabas sa Blue Ribbon. So, tingin ko, susunod siya. Kung hindi siya isusunod, malaki problema ng gobyerno. Dahil very specific yung pagbanggit sa kanya ni Yusek Bernardo. Yes. Yung envoy to China ba yun? Ngu. Si Martin Ngu. Diba? Yun. Na binigyan ng pera. Dapat ipatawag din yun. Diba? Dapat ipatawag din yun. Pero sa November 14 pa meron. Bubukas. Ito yung pagbabalik ni Ping Lacson. November 14 ba ang official? November 14. Okay. Abangan natin yun. Pag-uusapan din niya si Gutesa, pag-uusapan din itong si Bernardo, etc. So, isa pang kanya yung kay Gutesa. Yun. Si Gutesa. Sige nga. Notary Public, fake news, na hawak daw siya ng Marines, dininay ng Marines. Ang dami fake, di ba? Alam mo, to begin with, ngayon ako nakakita ng ghost notary public. Yes, to begin with kasi, alam mo yung isang malaking parang question mark dito kasi, yung paglabas niya,
dumaan kay Mike Defensor. Ay, mabait naman si Mike, by the way. Tapos dinala kay pero medyo nakakaduda lang yung dumaan kay Mike, tapos pumunta kay Marcoleta. Tapos doon, nagpa-notaryo pa, naggawa ng affidavit, then hinarap ni Marcoleta without announcing to the Blue Ribbon Committee and the chair. Kumbaga surprise witness. Oo. At hindi lang yun. Ang pinakamalala doon, nung nagbigay ng salaysay itong si Gutesa, walang corroborating evidence. Walang dala na kahit na anong dokumento. Basta tanggapin na lang yung sinasabi ko. I'm not saying what he's saying is true or false. Sinasabi ko lang. Mas may rigor yung testimony. Tapos, biglang tapos ang testimony. Nawala na. Ngayon, hindi na mahanap. No? Inaantay sa NBI para magsampa ng kaso. Inimbita sa... Tapos ngayon, sa pagbubukas, inimbitahan mismo ni Ping si Speaker Martin. Maglabas ka ng corroboration sa iyong denial. No, halimbawa, yung logbook ng security sa iyong subdivision. No, dahil pag may papasok, may pipirma, may record. Yung construction firm na gumagawa ng iyong bahay, no? Dahil ang hirap naman magdala ng kalahating bilyon sa isang bahay na under construction. Yes, tao, di ba? Ang sabi ni Senator Ping Lacson, kung hindi siya makakadalo because of legislative respect, ay pwedeng maglabas siya ng affidavit na supported nitong ganitong klase. Okay. Ang problema ng mga nagdala kay Gutesa, mukhang ipapakita ni Ping Lacson yung RTC judge decision na fake nga yung notary public. Fake yung signature. Pero kailangan may sumagot doon. Pero ano masasabi mo doon sa sinasabi nga nila that it has been already parang na-verify because sumumpa naman siya sa harapan ng Senate doon sa Blue Ribbon Committee. Kaya in reality parang na-cure na rin yung deficiency na yon. Well, the testimony remains. Okay. No? Ang issue ngayon, yung sinasabi mo, yung corroboration ng testimony. Diba? Na wala siyang Wala. Ikalawa, syempre kahit papano, no, kung hindi perfect yung testimony dahil doon sa notary public na fake, mapuputin question. Yeah, mawala yung credibility mo. Bakit kinakailangan mo ng fake na notary public? Parang gano'n, no? Yun yung itatanong sa'yo na kailangan mo sagutin. Diba? Dahil wala ka, hindi mo masagot. Kaya yung testimony mo na binding, dahil testimony naman yon, nagkakaroon na ngayon ng suspicion. May konting gusot. Dahil nga merong imperfection. Gaano karami pa yung imperfect sa testimony mo? Ganun yung sinasabi nila. No? Kaya, ayun, sana magpakita na siya. Dahil yung sinabi ni Mike Defensor, no, nag-guest pa sa amin sa story ko, doon nagsimula yun, na hawak ng Marines. Ikalawa, merong nagkikasing na gusto siyang patayin. Meron nga daw. At nahuli ng Marines yun, naka-record yun, bago pinakawalan. Sabi ng Marines, walang ganon. So, anong mga pinagsasabi ni Mike Defensor? Na mga... At saka bakit parang invested siya dito? Yun na nakapagtataka. Ano yung participation niya dito at bakit sobra siyang invested dito sa isang witness na to? Yun lang I mean, kung hahabol ka ng flood control issue, corruption, lahatin mo yan. Pero kung parang may tinatarget ka, medyo iba yung dating. Yun lang para sa akin. So okay, so ngayon, anong tingin mong saan pupunta tong yung kay Gutesa? Kailangan magpakita si Gutesa. Kung hindi magpakita, paano? Baka itapon na rin yung kanyang testimony. Wala yung nag-testify. Totoo. Kasi kung kailangan mo mag-question, ayaw mo nang hindi na humarap, ano magagawa natin? Sabi nga nung isang abogado, kahit si Marcoleta pwedeng kasuhan. Dahil nagdala siya ng false witness. So, tapos ngayon naghuhugas kamay siya. Dinala lang daw sa kanya. Ikaw nag-present sa Senado. Ang sinasabi ng abogado, hindi ko sigurado, hindi naman tayo abogado, mismo siya vulnerable. Parang si Martires. Hindi na, ganun na lang. Vulnerable siya doon sa ginawa niya sa ombudsman. At saka... Winasak mo yung institusyon. Dapat merong penalty. Maliban sa iuukit sa rebulto ng kasaysayan yung pangalan mo as the worst or non-ombudsman sa kasaysayan ng bansa. No? Nagugulat lang ako, yung mga ganyan tao, katulad ni Martires, matanda na, naging hukom, justice, ganon-ganon. Ba't gagawin mo pa yan? No? Habol mo, irespeto ko ng iyong mga apo.
na yung pangalan mo ay makatulong sa iyong pamilya, sa iyong angkan. Ba't po sisirain? Diba? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Kumbaga, kukumpara mo yan yung mga Boying Remulla na tayang pato na, legacy na yung habol. Mas bata si Remulla kaysa kay Martires. Pero bakit gagaling mo pa yung pangalan mo? Alam mo, sobra ka naman talamak. No? Kung gagawin mo yan. Diba? Pero, alam mo yung tingin ko kay Martires ngayon, dapat, di ba sabi nga niya na, bakit magpapapreskon ba tayo araw-araw? Pero ngayon, nagpapapreskon siya araw-araw. Araw-araw siya nag-explain. Araw-araw pinapanood ko. May bagong interview na naman. May dagdag explanation na naman siya sa ginawa niya. Maliban sa mga shows ko. Oo, hindi ba? Oo nga, no? Pero nakakatawa talaga yung mga lahat ng mga, ilang beses siya nagpa-interview, mga 4-5 beses na ata. Hindi ko maalala. Pero nakita ko, grabe palagi ito sa balita ngayon. Pero buti rin, nagpapa-interview siya. Paano, hindi siya ganun kagaling? Yun na nga lang eh. Kaya pag interview siya, makakahanap ka ng butas. Yes. Every interview nga, meron nga nahahanap. Hindi ko pa nga nagagawa ng video yung huli niyang ginawang interview. Kasi pag pinanood ko, sigurado ko sa'yo, may mahahanap na naman akong butas correct. Mali-mali yung mga explanation niya eh. Napanood ko nga isang mong episode. Grabe, sumakit ulo ko doon talaga. So, totoo lang. So ngayon, pag-usapan na natin yung mga ating ombudsman. Alam na natin sinong worst. Ngayon, Boying Remulla has the opportunity to be one of the best. Correct. Pag nasampahan ng kaso yung mga tao at pag may na-convict. Kasi ang sinasabi nga natin, ang problema natin ay yung pag-delay ng hustisya. Yun ang hindi dapat mangyari. Ngayon, may mga nagsasabi nga, itong ICI ay kulang sa ipin, kulang sa jurisdiction at hindi daw nila kayang gawin ng tama yung trabaho nila. May nagsampa nga ng parang kaso na itigil na daw itong ICI. Tapos may mga nagtatawag na wala daw magagawa tong ICI at wag na daw ituloy ito. Ano masasabi mo sa mga ganung mga tawag natin? Yung isa yatang tumatawag ng ganun, mas ang kausap niya pusa eh. Ay, okay. Hindi naman pala tao. Pero sa bagay, insulto naman sa mga pusa yon. Oo nga, mabait ng mga pusa eh. Baka iba talaga kausap niya. So, hindi ko na siya babanggitin, magkaroon na airtime eh. Ayoko talaga, wag natin banggitin. Pero maganda kasi, next week, mag-resume yung ICI, gagawin na nilang live streaming. So, development yun, na pwede na natin makita. Okay. Parang yung Blue Ribbon, nakikita natin while it happens. Yun yung maganda ngayon na dagdag. Okay. Sana tuloy-tuloy na yan. Yan. So, next week sila mag-resume. Okay, good. So, last but not least, gusto ko pag-usapan yung mga sali ng mga iba't ibang mga mambabatas natin. Pag-usapan natin kay Cheese. Tapos may mga iba pa bang mambabatas na nakakagulat na salin. Dahil halimbawa, si Alan Peter. Magkano kanya? 100 million. Okay. 2016. Ang kanyang salin ay 23 million yata. 26, no? Maalala. Pero okay. Pero nag-contribute siya ng 76 million sa kampanya ni Digong. Layo, no? Talaga? 76 million? Parang si Harry Roque, nag-contribute 37 million sa kampanya Sara, ni Sara. So, pero ang kanilang salin, mas mababa. No? So, nakakapagtaka yung mga gano'n, no? Ganun ba sila kabobo? Bakit tingin mo nagagawa yun? Ang tawag dyan, impunity eh. Wala lang silang pake. Ang tingin nila, untouchable sila. Ayun. Tingin nila gano'n, no? So, kailangan talaga, busisiin ng gobyerno yan. Yung pinag-uusapan natin kanina. LRA, lupa, bahay, LTO, mga sasakyan, di ba? AMLA, mga bank accounts, no? Immigration, mga biyahe, etc. I-check yan. Tapos ibubunggo sa salin. At kung hindi tutugma, pwedeng i-confiscate at kasuhan. Yun. No? Yun yung dapat gawin. Meron pa ako nakita isang senador doon eh. Na sino? 76 million, 70 million yung salin. Pero nakatira sa Forbes Park. Talaga? Oo. Sabihin mo na. Sabihin mo na, Ronald. Sabihin mo, sino? Alam ko. I mean, fact naman doon sa sabihin mo. Hindi naman to hearsay. Yung anak niya, bilyonaryo eh. Ako magsasabi kung sino tinutukoy mo? Sabihin ko. Sino? Guess. Sa anak niya, billionaire. Lauren Lagarda. Yan. Di ba? May bahay siya sa Forbes. Sa Forbes. So, kaya, ano ba yan? Nasa pangalan ba niya yung bahay sa Forbes? Hindi ko na alam. Pero alam ko, doon siya nakatira. Hindi ba baka nire-rent lang niya yun? Posible. I doubt it. You doubt it? Okay. Lalo na, matagal na siyang senadora. Okay. Tumakbo pa nga siya for vice president. Tapos yung anak niya, bilyonaryo, na nag-contribute daw ng 100 million sa kanyang kampanya.
medyo violation yun ng Omnibus Election Code. Yung anak niya kasi may franchise sa gobyerno. Noong time na yun. Even now, meron pala. So, kahit binenta na niya, no? At saka sa mga may hindi maalala, Lauren Legarda is one of the dancing ladies nung sa impeachment ni Erap. Naalala ko yun. So dapat i-check yan. No? I-check yan. Yung mga, bubunggo yung tunay na properties, tunay na assets. Hindi lang ikaw, pati yung iyong asawa at saka yung mga anak mo. Kasama yan, ha? Kaya nga, kung meron ka mga nepo babies, kasama yon. Diba? Yung mga nepo babies. Tama. Meron akong aeroplano. Meron akong helicopter. Kasama yun sa salin. I-report mo dapat yung sa salin mo. Kaya nung nakita ko yung breakdown, halimbawa kay Cheese, medyo sabi ko, 400,000 plus na bahay. No? Bahay na 400,000 plus lang? Nakalagay, residence Hindi, purchase at 400 o yun ang nakalagay na value? Yung market. Mas baba yung purchase. 55,000 na property, agricultural, ganito. Ano yun, talyer? Talyer, di ba? Tingnan mo yung breakdown. Okay. Sige, titignan natin yun. May breakdown. Wala ako masyadong oras para tignan lahat. No? Okay. Yung ganun ba na binubudol tayo. Masyado naman tayong binobobo. Hindi naman tayo ganun katalinuhan. Pero hindi na naman tayo ganun kabobo. Sige. Diba? So tanong ko sa'yo ngayon, yung mga binanggit mo, I'm sure marami pang mga anomalya tayong makikita sa mga salin na to. Meron bang gagawin sa dami ng trabaho ng ating ombudsman ngayon? Ombudsman ang pwedeng tumingin din sa issue ng salin, di ba? Meron ba siya magagawa? May oras pa ba siya? Pwede ka magdagdag ng mga staff, ng mga researcher. Ang dami na yung volunteers Kausap ko nga yung isang kardinal, sabi niya, noong nangyari itong flood control, corruption issues na ito, sa mga parokya, no? Ang dami nagbo-volunteer na engineers para tumulong, i-check yung mga projects na yan. Yung mga project, pro bono, libre. No? Paano pa yung mga iba na gustong pumasok sa gobyerno? No? Na nagagalit sila. Mga millennials na magagaling. No? I-harness yan. Pero nung nangyari yung issue ni Jello, yung bata na namatay sa leptospirosis. Hinahanap yung tatay niya na kinulong daw dahil nagkakara-i-cruise. No? Namatay siya dahil kumain siya sa baha. No? Ang daming mga lawyers na nag-volunteer para tulungan yung tatay na kinulong dahil sa kara-i-cruise dahil naghahanap ng kota yung mga pulis na humuli sa kanya. Ang bihira talaga. Ang dami. So, meron ngayong ibang uri ng voluntarism. No? Ang dami na gustong tumulong ng mga abogado sa ganitong klase mga kaso. No? So, ganun yung nangyayari ngayon. Halimbawa, ICI, walang budget. Oo nga, wala nga. O paano yun? 40 million nila nasa DBM pa, pinoproseso pa. Sus Mario. Wala silang staff, wala silang security. Pero kalaban nila mga sindikato, wala silang security. Exactly. Anong pwedeng gawin ng presidente? Meron siyang almost 5 billion na intelligence fund. Yes. Ano ba naman yung ibigay mo yung 20 million? Paano malaman hindi binibigay na nga? Overnight, pwede mo gawin yun. No? Hindi kailangan ng mahabang proseso doon. Bigay mo na. Actually, totoo yung kailangan nila ng malaking budget. Ang ganda ba intelligence fund mo? Diba? At least malinis. Para sa tamang totoong investigasyon laban sa mga katiwalian. Totoo yun. Ako sa kanya, yun ang gagawin ko. May proseso pa sa DBM. Ito na, 20 million galing sa intelligence fund. Nagmukha pang pogi yung intelligence fund mo. Tapos gagana na ngayon yung ICI. Diba? Yun yung sinasabi ko sa iyo, Chris. Ang daming powers ng gobyerno. Yun ang sinasabi ko na pinaparindigan natin ngayon si BBM at yung Executive Department. Kung baka sakaling mapanood nila itong video na to. Tulong nga sa kanya. Tulong na lang to. Free advice. Medyo ko lang unsolicited advice. Okay. So, pro bono yan, ha? Alam mo siguro masasabi ko na lang sa lahat ng mga nangyayaring mga masama ngayon, may isang mabuting silver lining dito. At yung palagi may silver lining naman lahat ng mga bagay na to. Ang silver lining dito ay na hindi na lang yung ombudsman ang tanod bayan. Mismo ang ating mga mamamayan ang nagiging tanod bayan. Tayong lahat, tanod bayan tayo ngayon. At yun ang importante, na maging tanod bayan tayo. Kasi hindi kaya to ng isang departamento lang, isang gobyerno, kailangan buong Pilipinas magsama-sama dito. At yun yung
magandang nangyayari ngayon na nagsama-sama tayo. Kahit sino na nga sinusuportahan ngayon, napapansin ko karamihan ay nagsasama-sama. Meron pa rin mga elemento na iba't iba na sinusubukan manggulo at para ipagulo yung sitwasyon at yung isipan ng mga tao. Pero generally, nagkakasundo na tayo ngayon. Tama. Kaya natutuwa ako pag pinapanood ko yung mga UAAP games. Pag pinapanood ko yung mga concerts sa Araneta Coliseum. Sumisigaw yung audience, libo-libo. Kulong na yang mga kurakot. Paulit-ulit. No? Dati, mga politiko, nandyan yan. Oo, nasa front row pa yan. Diba? VIP. Yung iba nga, naka West Philippine Sea t-shirt pa. No? Kahit hindi pro-West Philippine Sea, kahit pro-China. No? Ngayon, hindi mo na sila nakikita. Kaya nga, ang hamon ko sa kanila, pag pumunta sila dyan, November 5, UAAP, Ateneo versus UP versus UST, pumunta sila. Lahat ng banat ko sa kanila, kakainin ko. Wow, ayan ako ha. Sige, November 5 yan. Lulunukin ko pa. Sige. Pero yun ang sa akin at maganda nga dito talaga ngayon ay nagkakaroon na ng resurgence ng nationalism, patriotism at yung hindi na complicity na nangyari dati. At yun ang talagang inaasahan natin na patuloy-tuloy lampas kahit sa November 30 at hanggang 2028 and beyond. Kailangan ito ang tamang citizenry, yung vigilant tayo. At itong anti-corruption na ito ay dapat i-sustain pero dapat hindi lang matigil sa anti-corruption. Nagiging anti-impunity. Yun. Lalo na sa ating justice system. Yan. At hindi lang siya nagiging anti-impunity, anti-corruption, nagiging anti-dynasty. Dahil magkakaugnay ito no? Sa problema ng bansa. Yeah. At hindi lang siya anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty, kailangan mo rin ng pro-reforms. Yun. Diba? Hindi lang dapat expose and oppose. Kailangan may pinopropose ka. Yeah. At ito yung kulang pa. Kailangan sabihin natin, ano yung dapat ipalit? Yun. No? Yun yung nagmamature ngayon. Yun yung sinasabi mo. Na hindi na mapipigilan. Hindi na makukontento yung tao na parang a flash in the pan. No? Tuloy-tuloy na ito. At kung gusto nating may makain, kailangan lutuin natin. Yun. Hindi lang a flash in the pan. Yun. With that, Ronald, salamat sa oras mo at saka sa mga nanonood. Anong natutunan nyo sa mga napag-usapan namin ni Ronald? At isulat din nyo yung mga komento nyo sa comment section. Gusto namin marinig lahat ng opinion nyo tungkol sa mga binanggit namin mga usapan ngayong araw na to. Salamat sa inyo lahat at sana wala kayong makita masyadong multo ngayong gabing to. At Happy Halloween. Okay, sige. Salamat, Ronald. Salamat. Thank you.